Maayong adlaw! Isa na naman pong kuwantong ating pagsasaluhan ngayong araw. Pero bago po yan, nais ko munang batiin ng mga taong walang sawang nakikinig at nag-comments about kuwantong ibinabahagi dito sa ating channel. Hello at kumusta po kay Agnes Cariaga from Italy, Merlilian from Athens, Greece, Josie Aniban, Malu Galiano, also from Italy, Elaine Pacadar from Caloocan, Rosalyn Tumayo from Kuwait, Emelda Forteza from Calamba City. Uy, sa ating mahusay na manunulat dito sa Kuya Agustin Stories, Nauki. Salip Diana Yasin from Canada, Lourdes from USA, Wilfredo Martinez Bautista from Lucena City, Jolly Marcaida, at kay Mildred Winkler na lagi daw pong hinahanap-hanap ang aking boses. Maraming salamat po. At sa lahat ng di ko naman nabanggit, mag-comment lamang po kayo sa baba. Muli, daghang salamat at simulan na po natin ang kuwento. Wala ka talagang silbi, Isabela! Malakas sa bumagsak ang basong hawak ni Aza sa sahig matapos niya itong bitawan sa galit. Kumalat ang bubog sa makintab na taas ng mansyon habang nakayuko lamang si Isabela at tahimik ng pinipitas ang maliit na piraso nito gamit ang nanginginig niyang kamay. Pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Hindi sinasadya. Lahat na lamang hindi mo sinasadya. Simula nang tumira ka rito, puro problema na lamang ang dala mo. Singhal lang tiyahin niyang si Doña Beatriz. Napayuko si Isabela habang pilit na pinipigilan ng pagluha. Sanay na siya sa masasakit na salita, ngunit bawat sigaw ay parang bagong sugat na unti-unting sinusugatan ng kanyang puso. Mom, pabayaan mo na yan. Utusan lang naman siya rito eh. Singit ni Lani, pangalawang anak nito habang nakataas ang kilay. Hindi po ako utusan. Mahinang ngunit matatag niyang sambit. Anong sinabi mo? Galit namang tanong ni Aza. Dahan-dahang tumingala si Isabela, kita sa kaning mga mata ang sakit at pagod na matagal niya nang kinikimkim. Pamilya niyo rin po ako, pero kahit kailan hindi ko kayo trinato ng masama. Ang tigas din pala ng mukha mo, no? Kung hindi dahil sa amin, wala kang matitirhan. Sigaw ni Doña Beatriz, pero bago pa muling makapagsalita si Isabela, bumukas ang malaking pinto ng sala. Anong kaguluhan na naman ba to? Agad tumahimik ang lahat nang makita si Don Arturo na nakatayo sa may pintuan habang hawak ang kanyang tungkod. Matalim ang tingin nito sa kanyang mga anak at apo. Lolo, mahinang sambit ni Aza. Lumapit si Don Arturo kay Isabela at nakita ang sugat sa kamay nito dulot ng bubog. Nasugatan ka ba? Ayos lang po ako. Ngunit baka sa mukha ng matandang pagkadismaya habang nililibot ng tingin ng buong sala. Matagal ko nang nakikita kung paano ninyo tratuhin si Isabela. At darating din ang araw na pagsisisihan ninyo ang lahat. Nagkatinginan ng magkakapamilya, ngunit walang naglakas loob magsalita. Samantalang si Isabela ay nanatiling tahimik. Hindi alam ng mga salitang yun ni Don Arturo ang magsisilbing simula ng malaking pagbabagong darating sa kanyang buhay. Ilang taon bago mangyari yon, ibang-iba pa ang buhay ni Isabela. Maagang sumilip ang sikat ng araw sa maliit, ngunit maaliwalas sa tahanan ng pamilya Monteverde sa isang tahimik na baryo. Humahalimuyak sa buong bahay ang amoy ng bagong saing na kanin at pritong daing habang maririnig naman ang masayang paghuni ng mga ibon sa labas. Sa kusina, abalang naghahain ng almusal si Aling Rosa habang nakangiti. Maya-maya'y may narinig siyang mahinang pag-awit mula sa ikalawang palapag. Mukhang gising ng prinsesa natin. Hindi kumpletong umaga kapag hindi kumakanta si Isabela. Napangiti naman si Mang Daniel habang nagtitimpla ng kape. Ilang sandali pa'y bumaba sa hagdan ng 18 taong gulang na si Isabela. Mahaba ang kanyang buhok na nakatali ng maayos
at bakas sa kanyang mukhang natural na ganda at kasimplihan. Suot niya ang puting bestida at daladala ang ilang aklat. "Good morning po!" Agad siyang yumakap sa kanyang ina bago humalik sa pisngi ng kanyang ama. "Good morning, anak. Ang aga mong gumising ah." "Marami po kasi akong asikasuhin sa school mamaya." Huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo ha. Baka magkasakit ka niyan. "Ayos lang po ako, tay. Konti lang naman po at gagraduate na po ako." Naupo si Isabela sa hapag at nagsimulang kumain habang masayang nakikipagkwentuhan sa kanyang mga magulang. Anak, sigurado ka bang gusto mong tumulong muna rito sa tindahan pagkatapos mong graduate? Sayang naman yung talino mo. "Nay, gusto ko hong makatulong sa inyo. Ang dami niyo na hong sakripisyo para mapag-aral lamang ako." Anak, responsibilidad namin yun. Ang importante maabot mong mga pangarap mo. "Kayo po ang pangarap ko." Napatingin si Isabela sa kanyang mga magulang at napangiti ng malambing. Saglit namang natahimik ang mag-asawa bago sabay na natawa. Nako, talaga namang marunong mambola tong anak natin, Daniel. Mana sa akin, syempre. Aba, ikaw talaga. Nagtawanan silang tatlo habang mas lalong luminaw ang masayang samahan ng kanilang pamilya. Pagkatapos ng almusal ay agad na naglinis si Isabela ng mesa. Kahit kailan ay hindi siya naging tamad sa gawaing bahay. Lumaki siyang responsable at mapagmahal dahil yun ang tinuro sa kanya ng kanyang mga magulang. Kinabukasan naman, habang nagwawali si Isabela sa harap ng bahay bago pumasok, ay dumating ang matalik niyang kaibigang si Leia. "Isabela! Oh, Leia! Bakit nandito ka? Hapon na." "Siyempre, excited na ako sa graduation natin." "Ako rin naman. Alam mo, ikaw talaga ang pinakamagaling sa batch natin. Sigurado akong magiging successful ka bahalang araw." "Hindi naman. Basta, gusto ko lang makatulong kina nanay at tatay." "Kaya ka pinagpapalay. Hindi ka mayabang kahit matalino ka." Anak, huwag mong kalimutang kumain mamaya ha. Saad ng ama ni Isabela habang iniaabot ang kanyang baon. "Opo, tay." "Tito Daniel, spoiled talaga si Isabela sa inyo, no?" Abay, syempre naman, Leia. Nag-iisa naming anak yan eh. Napangiti si Isabela habang nakatingin sa kanyang ama. Ramdam na ramdam niyang pagmamahal ng kanyang pamilya. At yun ang pinakamahalagang bagay para sa kanya. Habang naglalakad sila ni Leia papuntang paaralan, puno ng pangarap ang isip ni Isabela. "Alam mo, Leia, gusto kong magkaroon ng sariling negosyo balang araw." "Talaga? Anong klaseng negosyo?" "Kahit ano, basta marangal. Gusto kong mabigyan ng magandang buhay ang mga magulang ko." "Sigurado akong mangyayari yan, Isabela. Sa talino mo bang yan?" Napangiti si Isabela at tumingala sa maliwanag na langit. Hindi niya alam na ilang buwan mula ngayon magbabago ng tuluyan ang kanyang buhay. Ang masayang tahanang kanyang inuuwian ay mapapalitan ng isang malamig at mapanghusgang mundo. Makalipas ang ilang linggo matapos ang graduation ni Isabela, lalo pang naging abala ang buhay nila sa maliit nilang tahanan. Hindi man marangya ang kanilang pamumuhay, puno naman to ng pagmamahalan at pagtutulungan. Lumipas ang mga araw, payapang pamilya nila Isabela. Patuloy pa rin si Mang Daniel sa pamamasada ng tricycle habang si Aling Rosa naman ay nagtitinda ng kakanin sa palengke kasama si Isabela. Ngunit isang gabi, biglang nagbago ang lahat. Malakas ang ulan ng gabing yun. Humahampas ang hangin sa kanilang maliit na bahay habang abala si Isabela sa pagtitiklop ng mga nilabhang damit. Narinig niya ang sunod-sunod na pag-ubo ng kanyang ina mula sa kusina. Nung una'y inisip niya ang simpleng pagod lamang yun dahil halos araw-araw, madaling araw gumigising si Aling Rosa para magluto ng paninda. Ngunit nang tumagal ang pag-ubo nito, nagsimula ng kabahan si Isabela. "Nay, okay lang po ba kayo?" Ayos lang ako, anak. Ay, napagod lang siguro. Ngumiti pa si Aling Rosa kahit halatang namumutla na ito. Lumapit si Isabela at hinawakan ng kamay ng kanyang ina. Bigla siyang nagulat
dahil mainit na mainit ang katawan nito. Nay! Ang taas po ng lagnat ninyo! Napalakas ni Isabela ang kanyang boses, dahilan na narinig yun ni Mang Daniel, kaya agad tong lumapit mula sa sala. Rosa? Ay, ano ba naman kayo? Huwag kayong mag-alala. Mawawala rin to. Anito at ngumiti pa. Ngunit pagsapit ng madaling araw, lalong lumala ang kalagayan nito. Halos hindi na makahinga ng maayos sa Aling Rosa habang nanginginig sa lagnat. Dahil dito, dali-daling isinagkay ni Mang Daniel ang asawa sa kanyang tricycle upang dalhin sa pinakamalapit na ospital. Kasama nila si Isabela na halos maiyak na sa kaba. Pagdating sa ospital, ay agad na sinuri si Aling Rosa ng doktor. Halos hindi mapakali si Isabela habang nakaupo sa labas ng silid. Paulit-ulit niyang pinagdarasal na sana'y walang malubhang sakit ang kanyang ina. Makalipas ang ilang minuto, lumabas ang doktor habang seryoso ang muka. Kayo ho ba ang pamilya ng pasyente? Opo, Dok. Kumusta pong asawa ko? Malubha na pong impeksyon sa baga niya at kailangan siyang ma-admit agad para magapan. Dahil doon, parang biglang nanghina si Isabela sa narinig. Magiging okay po ba si Mama? Gagawin namin ang lahat, pero kailangan pong masimulan agad. Tahimik na napaupo si Mang Daniel habang nakayuko. Alam niyang malaking halaga ang kakailanganin nila at alam niyang wala silang sapat na pera. Pagkaalis ng doktor ay agad nagsalita si Isabela. Tay, pwede po tayong humingi ng tulong kina Tita Beatrice sa Manila po. Hindi. Pero tay, ayokong lumapit tayo sa kanila. Tay, para po kay nanay. Alam ko namang para to sa nanay mo eh. Bahagyang tumaas ang boses ng kanyang ama, bagay na bihirang-bihira nitong gawin. Pero ayokong maramdaman ninyong kailangan nating mamalimos sa mga taong matagal ang tinalikuran ng pamilya natin. Napayuko na lamang si Isabela. Alam niyang matagal nang may tampuhan sa pagitan ng kanyang ama at mayayaman nilang kamag-anak. Nung una pa lamang ay minamalit na ng mga to ang simpleng buhay nila. Ngunit ngayon, hindi na mahalaga kay Isabela ang pride o hiya. Ang mahalaga ay gumaling ang kanyang ina. Tay, wala pong masama kung hihingi po tayo ng tulong. Meron, anak. Kapag lumapit tayo sa kanila, habang buhay nilang ipaparamdam na mas mababa tayo kesa sa kanila. Pero pamilya pa rin ho natin sila. Kung pamilya talaga ang tingin nila sa atin, sana nun pa sila tumulong. Mapait na napangiti si Mang Daniel. Natahimik si Isabel at hindi niya alam ang sasabihin. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang unti-unting bumibigat ang kanilang sitwasyon. Kinagabihan ay naiwan siyang mag-isa sa labas ng ospital habang natutulog ang kanyang ama sa upuan. Tahimik niyang pinagmasdan ng ilaw ng mga sasakyan sa kalsada. Ngayon niya lamang naramdaman ang tunay na takot. Takot na baka mawala ang taong pinakamamahal niya. Ngunit makalipas ang ilang oras, lumabas muli ang doktor. Kailangan po kayong bumili agad ng mga gamot para sa pasyente. Iniabot ito ang listahan ng mga gamot kay Isabela. Nang makita niya ang presyo ng mga to, ay halos manginig ang kanyang kamay. Hindi niya alam kung paano nila mababayaran ang lahat, ngunit pilit siyang ngumiti. Dahil ayaw niyang mawalan ng pag-asa ang kanyang ama. Pagbalik niya sa upuan, ay nakita niyang gising na si Mang Daniel. Anak, pasensya ka na. Bakit po? Hindi ko kayo mabigyan ng magandang buhay ng nanay mo. Agad umiling si Isabela habang pinipigilan ng pagluha. Tay, huwag niyo pong sabihin yan. Ginawa niyo po ang lahat para sa amin. Napayuko si Mang Daniel habang mahigpit na hawak ang kanyang mga kamay. Sa unang pagkakataon, nakita ni Isabela ang kanyang amang tila unti-unting pinanghihinaan. At doon niya napagtanto na hindi lamang sakit ng kanyang ina ang kalaban nila, kundi pati ang kahirapang matagal na nga nilang pilit nilalabanan. Ilang linggo pang nakalipas, nakarati pa rin sa ospital ang kanyang ina. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo lamang nababawasan ang lakas nito habang patuloy namang nadadagdagan ang gastusin nila Isabela. Halos maubos ng konting ipon ni Mang Daniel
At pati ang kanyang tricycle ay naisanla na rin upang may maipambayad sa ospital at gamot. Ngunit kahit gano'n, hindi pa rin sapat. Nakaupo si Isabela sa gilid ng kama ng kanyang ina habang marahang pinupunasan ng pawis nito. Halos hindi na makapagsalita si Aling Rosa na sa hirap ng paghinga. Ngunit ang makita siya nito ay pilit tong ngumiti. Anak, Nay, andito lang po ako. Agad hinawakan ni Isabela ang kamay ng kanyang ina. pasensya ka na. Ngayon naman gagaling pa ho kayo. Kapag may nangyari sa akin, halagaan mo ang tatay mo, ha? Huwag niyo pong sabihin yan. Unti-unting pumatak ang luha ni Isabela habang pilit siyang ngumiti. Ayaw niyang isipin na maaaring mawala ang kanyang ina. Ayaw niyang tanggapin yon. Ngunit kahit anong dasal niya, hindi na bumuti pa ang kalagayan ni Aling Rosa. Isang madaling araw, habang mahimbing nang nakatulog si Isabela sa labas ng upuan ng ospital, bigla siyang nagising sa sunod-sunod na tunog ng makina. Agad siyang napabangon at nakita niyang nagkakagulo ang mga nurse at doktor sa loob ng silid, dahilan na nanghina ang kanyang katawan. Nay, hindi siya agad pinapasok ng mga nurse. Narinig niya lamang ang malalakas na utos ng doktor habang patuloy na tumutunog ang makina. Hanggang sa biglang naging tuloy-tuloy ang tunog nito at doon tumigil ang mundo ni Isabela. Maya-maya pa, lumabas ang doktor habang bakas sa mukha nito ang awa. I'm sorry. Hindi niya na narinig pa ang mga sumunod na salita. Parang nabingi siya. Parang biglang gumuho ang buong mundo niya at unti-unti siyang napaluhod habang bumabagsak ang kanyang mga luha. Nay! Mahigpit siyang niyakap ni Mang Daniel habang pareho silang umiiyak. Sa unang pagkakataon, nakita ni Isabela ang kanyang amang tuluyang umiyak. Lumipas naman ang ilang araw, matapos mailibing si Aling Rosa, ay naging tahimik ang kanilang bahay. Masyadong tahimik. Wala nang masasayang tawanan tuwing umaga, wala nang amoy ng nililutong kakanin, at wala nang malambing na boses ng kanyang ina. Sa bawat sulok ng bahay ay puro ala-ala nito ang nakikita ni Isabela, at mas lalong nahirapan si Mang Daniel matapos ang pagkamatay ng kanyang asawa. Halos hindi na ito kumakain. Hindi na rin ito gaanong namamasada. Madalas ay tahimik lamang tong nakaupo sa labas ng bahay habang nakatulala. Hanggang isang gabi, nadatnan ni Isabela ang kanyang amang inuubo ng malakas kaya agad siyang lumapit. Tay! Biglang napahawak si Mang Daniel sa dibdib nito habang hirap huminga. Kaya agad nagpanik si Isabela. Tay, sandali lang po. Hihingi ho ako ng tulong. Ngunit hinawakan siya ng kanyang ama. Huwag na. Tay, kailangan po nating pumunta ng ospital. Wala na tayong pera, anak. May paraan pa ho. Pagod na rin ako, anak. Pinilit ngumiti ni Mang Daniel kahit hirap na to. At para namang dinurog ang puso ni Isabela sa kanyang narinig. Tay, huwag naman po kayong ganyan. Makinig ka sa akin, Isabela. Dahan-dahang hinawakan ni Mang Daniel ang mukha ng anak. Tumango naman si Isabela habang umiiyak. Kapag nawala ako, pumunta ka kina Tita Beatrice mo sa Manila. Tay! Siya lang ang natitira nating kamag-anak na may kakayahang tulungan ka. Pero ayaw niyo pong lumapit sa kanila dati Dahil ayokong maranasan mo ang pangmamalit nila. Pero mas ayokong maiwan kang mag-isa. Tay, huwag niyo po kong iwan. Doon na nga tuluyang bumuhos ang luha ni Isabela. Matadag ka, anak. Mana ka sa nanay mo. Mahigpit na hinawakan ni Isabela ang kamay ng kanyang ama. Ngunit unti-unti niya yung naramdamang lumalamig. Mahal. Mahal ka namin. Iyon ang huling salitang narinig ni Isabela bago tuluyang mawala ng hininga ang kanyang ama. Nanlumo siya. Pakaramdam niya ay nawalan siya ng dahilan para mabuhay. Matapos mamatay ang ama ni Isabelang si Mang Daniel, labis siyang nalungkot at sunod-sunod nang nawala ang dalawang pinakamamahal niya sa buhay. Naiwan siyang mag-isa, walang pera
at walang kasiguraduhan sa buhay. Abang iniisip ang masayang alaala ng kanilang pamilya na napalitan ng lungkot at pagdurusa. Naalala ni Isabel ang huling habilin ng kanyang ama na pumunta sa kanilang kamag-anak sa Manila. Kaya kahit mabigat sa loob ay umalis siya dala ang konting gamit. Habang nasa biyahe, tahimik niya iniisip ang hindi tiyak na hinaharap at pakiramdam niya ay kasabay ng pag-alis niya ay ang pagkawala rin ng dati niyang masayahing sarili. Halos 8 oras ang biyahe ni Isabela papuntang Manila. Tahimik siyang nakasandal sa bintana ng bus habang iniisip kung paano siya tatanggapin ng kanyang mga kamag-anak dahil wala na nga siyang ibang mapagpipilian. Pagdating niya sa Manila, ay namangha siya sa dami ng tao, sasakyan at matataas na gusali. Huminto ang taxi sa harap ng isang malaking mansyon at doon niya nga nilaman kung gaano kayaman ang pamilyang pupuntahan niya. Grabe ang ganda. Andito pala sila nakatira. Huminga siya ng malalim bago marahang pinindot ang doorbell. Ilang segundo pa lamang ay bumukas agad ang malaking gate. Lumabas ang 2 kasambahay na nakasuot ng maayos na uniforme. Ikaw ba si Isabela? Opo. Kanina ka pa hinihintay ni Ma'am Beatrice. Halika, pasok. Bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Isabela. Akala niya ay baka hindi siya nanggabi ng mga to. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng mansyon habang tahimik na nakatingin sa paligid. Halos hindi siya makapaniwala sa laki ng bahay. Napakalinis ng sahig, napakalaki ng chandelier at bawat sulok halatang mamahalin. Naalala tuloy niya ang maliit nilang bahay sa probinsya. Kahit simple yon at may tagas ang bubong, mas ramdam naman niya roon ang init ng pagmamahal. Habang naglalakad, ay napansin ng ilang kasambahay ang kanyang simpleng pananamit at lumang bag. Ngunit hindi niya yun pinansin. Sa isip ni Isabela, baka ito nang simula ng bagong buhay para sa kanya. Baka dito ay makapag-aral siya. Baka dito ay makabangon siyang muli. Pagdating nila sa loob ng sala, ay nakita niyang isang babaeng nakaupo habang umiinom ng tsaa. Elegante itong manamit at halatang mayaman. Katabi nito, ang 2 dalagang halos kaedad lamang ni Isabela. Ngunit halatang sosyal at maporma, kaya agad siyang yumuko. Magandang hapon po. Malamig siyang tiningnan ni Doña Beatriz mula ulo hanggang paa. Ikaw ba si Isabela? Oho. Lumapit ka nga. Tahimik na binaba ni Doña Beatriz ang tasa. Dahan-dahang lumapit si Isabela habang kinakabahan. Pero biglang nagsalita ang isa sa 2 dalaga na anak ni Beatriz habang nakataas ang kilay. Siya ba yung pinsan nating probinsyana? Mukhang katulong ah. Tumatawa pa to, kaya napahiya si Isabela, ngunit nanatili siyang tahimik. Lani, Aza, tumigil kayo. Saglit namang umasa si Isabela na baka mabait pala ang kanyang tiyahin. Ngunit agad ring nawala yun nang muling magsalita si Doña Beatriz. Kahit papaano'y kamag-anak pa rin natin siya, kaya dito muna siya titira. Maraming salamat po, tita. Pero wag kang masyadong kampante. Hindi charity house ang bahay ko. Kung titira ka rito, kailangan mong magsilbi. Po? Simula bukas tutulong ka sa mga gawaing bahay. Pero po, akala ko... Akala mo aalagaan ka namin? Nakakatawa ka naman. Singit ni Aza habang tumatawa. Napayuko si Isabela habang unti-unting bumibigat ang kanyang dibdib. Wala kaming obligasyong buhayin ka ng libre. Naiintindihan ko po, tita. Pero sana po makapagtrabaho rin po ako o makapag-aral. Mag-aaral? Ikaw? Mom! Narinig mo yun? Ha? Napataas ang kilay ni Lani bago to humalakhak. Feeling yata niya may scholarship dito eh. Dagdag naman ni Aza, kaya muling yumuko si Isabela habang pilit pinipigilan ng luha. Makinig ka, Isabela. Pinatira ka namin dito dahil naaawa kami sa'yo. Kaya huwag kang demanding.
Pakiramdam ni Isabela ay unti-unting nadudurog ang natitira niyang pag-asa. Hindi ito ang inaasahan niya. Hindi gantong iniisip niyang magiging buhay niya sa Manila. Akala niya matatanggap siya bilang pamilya. Ngunit sa paraan pa lamang ng pagtingin sa kanya ng Mato, pakiramdam niya ay isa lamang siyang pabigat. Maya-maya pa ay may lumapit na kasambahay. Ma'am, saan ho matutulog si Isabela? Hindi agad sumagot si Doña Beatriz. Sa halip, malamig nitong tiningnan si Isabela. Doon, sa may laundry area. Po, lagyan na lamang ninyo ng folding bed. Doon na tila namuo ang luha sa mata ni Isabela. Ngunit pinilit niyang ngumiti dahil wala siyang ibang choice. Wala na siyang tahanang babalikan. Wala na rin siyang pamilya. At sa unang araw pa lamang niya sa Manila, unti-unti niya nang nararamdaman na magiging mahirap ang buhay na naghihintay sa kanya sa loob ng mansyong iyon. Madilim pa lamang ang kalangitan ay gising na nga si Isabela. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa maliit na folding bed na nasa tabi ng laundry area. Masakit ang kanyang likod dahil halos buong gabi siyang hindi nakatulog ng maayos. Malamig ang sahig at manipis lamang ang kumot na binigay sa kanya. Ngunit kahit ganon, pinilit niyang tumayo. Ayaw niyang mapagalitan. Tahimik niyang inayos ang kanyang higaan bago nagtungo sa kusina upang simulan ng magawain. Habang naghuhugas siya ng pinggan, ay paulit-ulit niyang naaalala ang kanyang mga magulang. Naalala niya kung paano sila sabay-sabay kumain noon kahit simpleng tuyo lamang ang ulam. Dito sa mansyon, napakaraming pagkain pero pakiramdam niya naman wala siyang gana. Maya-maya pa ay dumating ang headmaid na si Aling Cora. Ikaw ba si Isabela? Oho. Bilisan mo ang kilos mo. Gigising na si na ma'am. Opo. Masiglat na kangiting sagot ni Isabela. Mula kusina hanggang sala ay siyang inutusang maglinis. Pagkatapos noon, pinagbalis siya ng hardin at pinagbuhat pa ng mabibigat na kahon. Halos hindi pa sumisikat ang tuluyan ng araw ay pagod na siya. Ngunit hindi pa ron natatapos ang lahat. Bandang 8:00 ng umaga ay bumaba sina Lani at Aza mula sa hagdan. Pareho silang nakasuot ng mamahaling damit habang abala sa pagtingin sa kani-kanilang cellphone. Pagkakita kay Isabela na naglinis ng sala ay agad nagkatinginan ng dalawa bago ngumisi. Oh, ang sipag naman yata ng probinsyana. Bagay pala talaga yung katulong dito. Tahimik lamang si Isabela habang nagpapatuloy sa pagpunas ng mesa. Ayaw niyang patuloy ng mato. Ngunit tila mas lalo lamang natuwa ang magkapatid dahil hindi siya sumasagot. Hoy Isabela! Ano po yun? Linisin mo nga tong sapatos ko. Ginamit ko kagabi. Hinagis naman kagad ni Lani ang kanyang sapatos sa sofa. Napatingin naman si Isabela sa mamahaling sapatos na may putik. Oh, ano pang hinihintay-hintay mo? Tahimik niyang kinuha ang sapatos at nagtungo sa likod bahay upang linisin yun. Habang nagkukuskus siya, ay narinig niya ang tawanan ng dalawa mula sa loob ng bahay. Grabe, mukha talaga siyang kawawa. Hindi ko ma-imagine na kamag-anak natin yun. Napayuko si Isabela. Para sa kanya, masakit marinig ang mga salita nila. Ngunit tiniis niya yun. Kailangan niyang magtiis. Matapos linisin ng sapatos, ay bumalik siya sa loob ng bahay. Ngunit pagkapasok pa lamang niya, ay biglang may humarang sa kanya. Si Lani, nakasalubong niyang mga braso nito habang nakangisi. Tagal mo naman. Pasensya na po kasi. Pasensya ng pasensya. Nakakairita ka. Alam mo ba yon ha? Hindi mo ginagawa ng maayos ang trabaho mo. Maya-maya dumating si Aza, dalang isang baso ng juice. Isabela, pakidala nga nito sa kwarto ko. Sige po. Kinuha ni Isabela ang baso at maingat na naglakad paakyat ng hagdan. Ngunit habang paakyat siya, ay biglang nagsalita si Lani, dahilan na agad napalingon si Isabela. Ay teka lang, bilisan mo naman. Baka abutin pa ng bukas yung juice na yan.
Ang bagal mo pa namang kumilos. Napailing sila ni habang natatawa. Dahil sa kaba ni Isabela, ay bahagyang nanginig ang hawak niyang baso. At sa kasamaang palad, nadulas siya dahil hindi niya namalayang hinarang pala ni Aza ang paa niya dahilan para madulas si Isabela. Bumagsak ang baso at nabasag sa sahig habang natapon ng juice sa mamahaling carpet kaya nanlaki ang kanyang mga mata. Pasensya na po. Ang tanga mo talaga. Alam mo bang imported yung carpet namin, ha? Agad yumuko si Isabela habang pinupulot ang bubog. Dahil sa pagmamadali ay hindi niya napansing nasugatan na palang kanyang kamay. Tumulo ang dugo sa kanyang palad. Ngunit mas inaalala pa nila ang carpet kaysa sa kanyang sariling sugat. Huwag po kayong mag-alala. Lilinisin ko po yun agad. Huwag mong hawakan. Baka lalo mo pang masira ang carpet namin eh. Napapikit si Isabela habang pilit pinipigilan ng luha. Sa unang pagkakataon mula nang dumating siya ron, gusto niya nang umalis. Gusto niya nang bumalik ng probinsya. Gusto niyang marinig muli ang boses ng kaning ina. Gusto niyang makita ang kaning ama. Ngunit wala na sila. At wala na siyang matatakbuhan. Maya-maya, bumaba si Doña Beatriz mula sa taas. Pagkakita nito sa basag na salamin, ay agad tong nakasimangot. Ano na namang kaguluhan to? Ma'am, nabasag niya po yung baso at natapunan pa yung carpet. Wala ka bang ginagawang tama, ha? Pasensya na po. Hindi ko ho talaga sinasadya. Linisin mong lahat ng yan at siguraduhin mong walang matitirang mansya. Masusunod po. Tahimik na lumuhod si Isabela upang punasan ng sahig habang patuloy na tumutulo ang dugo sa kaning kamay. Ngunit ni isa sa kanila ay walang nakapansin doon o baka wala lamang talagang may pakialam sa kanya. Lumipas ang ilang buwan simula niyang tumira si Isabela sa mansyon ni na Doña Beatriz. Ngunit sa kabila ng pagdaan ng panahon, wala pa rin nagbago sa pakikitungo ng kanyang mga kamag-anak sa kanya. Araw-araw ay pareho lamang kanyang rutina. Gigising siya bago sumikat ang araw upang maglinis ng buong bahay. Maglalaba, magpaplansya, maghuhugas ng pinggan at tumulong sa kusina. At kapag may nagawa siyang mali, kahit maliit lamang, agad siyang napapagalitan. Minsan nga kahit hindi niya kasalanan, siya pa rin ang sinisisi. Katulad na lamang ng isang umaga habang nag-aalmusal ang pamilya. Tahimik lamang si Isabela habang nagsisali ng kape sa tasa ni Doña Beatriz. Maya-maya ay biglang sumigaw si Aza. Mom! Nasaan yung pink kong bag? Isabela? Napatingin agad si Doña Beatriz kay Isabela. Bakit po? Ikaw naglinis ng kwarto ko kahapon, di ba? Nasaan yung bag ko? Hindi ko po alam. Hindi ko naman po ginalaw. Sinungaling ka? Bakit tinago mo? Hindi ko po magagawa yun. Wala pa akong kinukuhang gamit ninyo. Ano ba talagang problema mo, Isabela? Bakit lagi na lamang may nawawala kapag ikaw naglilinis ng bahay? Parang may bumara sa lalamunan ni Isabela. Hindi niya maintindihan kung bakit agad siyang naniwala na siyang may kasalanan. Kahit kailan ay hindi siya kumuha ng kahit anong gamit ng mga to. Maya-maya, bumaba ang isa sa mga kasambahay, dala ang pink na bag. Ma'am Aza, nakita ko ho sa kotse ninyo. Saad nito, kaya biglang natahimik ang lahat dahilan ng pagkapaya ni Aza. Bakit hindi mo agad hinanap, Isabela? Sa susunod kasi, Isabela, siguraduhin mong maayos lahat ng gamit dito. Pero po, talagang sumasagot ka pa? Pasensya na po. Hindi ko ho talaga kinuha yan. Pero aayusin ko na lang po lahat ng gamit dito. Tahimik siyang bumalik ng kusina habang mabigat ang dibdib. Sanay na siyang mapagbintangan. Sanay na siyang masisi, pero sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam niya ay mas lalo siyang nawawala ng haliga. Bukod sa gawaing bahay, ay meron pang ibang bagay na pilit pinapagawa sa kanya ni Lanit Aza. At ito ay ang kanilang mga assignments. Kinagabihan,
Habang naglalabas si Isabela sa likod bahay, biglang dumating si Lani dalang ilang notebook. Hoy Isabela! Oh, Ma'am Lani, ano pong kailangan nyo? Gawin mo nga tong assignments ko. Ani Lani at nilapag niyang mga notebook sa mesa. Ha? Bakit ako? Bingi ka ba? Oo nga Lani, isama mo na rin yung akin ha? Saad naman ni Aza. Pero assignments niyo po yan. Sagot ni Isabela habang napatingin sa mga makakapal na notebooks. So? Aba, sumasagot ka na yan Baka po mas mabuting kayo na lang pong sumagot niyan. Hindi na nga niya natuloy ang sasabihin nang biglang ibinagsak nila ng notebook sa mesa. Dahilan na napatahimik na lang bigla si Isabela. Pinapasweldo ka ba rito para magreklamo ha? Tsaka honor student ka naman daw dati diba? Kaya gawin mo na lang kung anong inuutos namin. Napabuntong hininga na lamang si Isabela. Pagod na siya mula buong araw na trabaho, ngunit wala siyang choice. Kaya matapos siyang maglaba, ay naupo siya sa maliit na mesa sa laundry area at nagsimulang gawin ang assignments ng dalawa. Habang nagsusulat siya, ay unti-unting bumalik sa kanyang alaala ng dati niyang buhay. Naalala niya kung gaano niya kamahaling pag-aaral noon. Pangarap niyang makapagtapos at magkaroon ng magandang trabaho upang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang mga magulang. Ngunit ngayon, assignments ng ibang tao ang kanyang ginagawa habang siya mismo'y hindi nakapag-aral. Maya-maya dumating si Aling Cora at naabutang nagsusulat si Isabela. Hindi ka pa ba matutulog? Tinatapos ko lang po yung assignments nila Ma'am Lani at Aza. Ikaw na nga lahat dito, tapos ikaw pang gumagawa niyan, at hindi naman sa'yo. Ayos lang ho, Aling Cora. Ngumiti lamang si Isabela kahit halatang pagod na. Ngunit alam ni Aling Corang hindi yun totoo. Kita niya kung paano unti-unting namumutla at pumapayat si Isabela sa sobrang trabaho. Kita niya kung paano ito tinitiis ang masasakit na salita ng pamilya. Kinabukasan, habang kumakain ng almusal sina Lani at Aza, ay masayang nag-uusap ang dalawa. Buti na lang talaga nandito si Isabela, no? Oo nga hindi ko na kailangang maghirap sa assignments ko. Tahimik lamang si Isabela habang naghahain ng pagkain. Maya-maya, nagsalita si Doña Beatriz. Mabuti naman. At may silbi ka rin kahit papano. Masakit mang pakinggan pinili na lamang niyang manahimik. Dahil yun na lamang natutunan niyang gawin sa loob ng bahay na yun. Ang manahimik at magtiis. Dumaan pa ang malinggo at mas lalo lamang dumami ang gawain ni Isabela sa loob ng mansyon. Bukod sa paglilinis ng buong bahay, ay siya pa rin ang gumagawa ng assignments ni Lani at Aza gabi-gabi. Madalas ay madaling araw na siyang nakakatulog at gigising na namang muli bago sumikat ang araw. Unti-unti nang nahihina ang kanyang katawan, ngunit wala siyang lakas ng loob na magreklamo. Pakiramdam niya kasi kapag huminto siya kahit saglit lang, baka palayasin siya ni Doña Beatriz at wala na talaga siyang ibang mapupuntahan. Isang umaga, habang nagwawalis si Isabela ng sala, bigla siyang napahawak sa ulo. Nahilo siya. Parang umiikot ang buong paligid. Pinilit niyang huminga ng malalim at ipinagpatuloy ang pagwawalis. Ngunit maya-maya lamang ay napahawak siya sa mesa nang mawala ng balansi. Napansin yun ng isa sa mga kasambahay na si Aling Cora. Isabela, ayos ka lang ba? Okay lang po ako. Ngunit halata sa kanyang matinding pagod. Namumula ang kanyang mga mata at nanginginig pa ang kanyang kamay. Kaya lumapit si Aling Cora at hinawakan ng noo niya at agad tong nagulat. Naku, ang taas ng lagdat mo! Kaya ko pa. Hindi na nga natapos si Isabela ang sasabihin dahil bigla na siyang nanghina. Muntik na siyang bumagsak kung hindi agad siya nasalon ni Aling Cora. Kasabay noon ang pagbaba naman ni Lani at Aza mula ng hagdan. Oh, ano na naman yan? Arte na naman ba niya? Nilalagnat ho si Isabela. So? Napataas ang kilay ni Lani at doon natigilan si Aling Cora sa narinig.
Hindi naman siguro mamamatay yan sa simpleng lagnat lamang, di ba? Napayuko si Isabela habang nahihilo. Maya-maya dumating si Doña Beatriz mula sa dining area. Bakit hindi pa tapos ang paglilinis dito? Ma'am, mataas po ang lagnat ni Isabela. Kaya mo pa bang magtrabaho? Alam kong arte lamang yan. Kaya pagtrabahuin niyo yan. Pero ma'am, kaya ko pa po, Aling Cora. Huwag ho kayong mag-alala. Ayaw niyang isipin ng mga to na wala siyang silbi. Mabuti. Ayaw kong marinig na may tambak na gawain mamaya. Pagkatapos sabihin yun, ay agad tong umalis kasama si Nelan at Aza na tila walang pakalam sa kalagayan niya. Tahimik lamang nakatingin si Isabela sa sahig. Hindi niya alam kung bakit umaasa pa rin siyang kahit konting awa ay may makukuha siya mula sa mga to. Ngunit paulit-ulit lamang siyang nasasaktan. Makalipas ang ilang oras ay tuloy na ngang bumigay ang kanyang katawan. Habang naglalabas siya sa likod bahay ay bigla siyang nawala ng malay. Nagulat ang ibang kasambahay at agad siyang nilapitan. Mabilis sa binuhat ni Aling Cora at ng adinerong si Mang Ben si Isabela papunta sa malitang kwarto ng mga katulong. Pinunasan nilang noon ito habang nilalagyan ng basang bimpo. Ay, kawawa naman tong batang ito. Alas hindi na nga nagpapahinga. Naawa rin ng ibang kasambahay kay Isabela. Sa nangyari sa kanya, maya-maya pa ay nagkaroon ng malay si Isabela kaya laking tuwa ng mga to. Pasensya na ho kayo. Huwag ka nang magsalita. Hindi ko pa ho tapos yung labada. Huwag kang mag-alala. Kami nang bahala doon. Bigla na lamang napaluha si Isabela. Nasa kabutihang pinapakita sa kanya ng mga kasambahay. Sila pang mas nag-aalala sa kanya kasi sa sarili niyang kamag-anak. Habang pinapakaan siya ni Aling Cora ng lugaw, ay hindi niya napigilang maalala ang kaning ina. Noon, kapag nilalagnat siya, ay magdamag siyang inaalagaan ito. Ngayon, pakiramdam niya ay mag-isa lamang siya sa mundo. Alam mo, Isabela, mabait kang bata. Hindi mo deserve ang trato nila sa'yo rito. Ayos lang po. Sanay na po ako. Hindi ka dapat nasasanay sa ganyang trato dahil kamag-anak ka rin nila. Hindi nakasagot si Isabela dahil kahit siya, hindi niya na alam kung ano ba talagang deserve niya. Kinagabihan ay bahagyang bumaba ang kaning lagnat. Ngunit habang nagpapahinga siya, ay biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok sila ni habang nakakunot ang noo. Hoy, Isabela! Po? Agad na pabangon si Isabela kahit nanghihina pa. Gawin mo tong assignment ko. Bukas ang deadline. Sabay hagis ni Lani ng notebook nito sa kama. Ma'am Lani, may sakit ho si Isabela. At ano ngayon? Wala akong pake. Ang gusto kong sundin mo, Isabela. Tahimik na napayuko si Isabela. Dahan-dahan niyang kinuha ang notebook kahit nanginginig pa ang kanyang kamay. Habang pinagmamasdan siya ni Aling Cora, lalo lamang sumikip ang dibdib nito para sa dalaga. Dahil sa bahay na yon, walang karapatang mapagod si Isabela. Walang karapatang magkasakit at lalong walang karapatang unahin ang sarili niya. Mula nang magkasakit si Isabela, mas lalo lamang naging mabigat ang pakikitungo sa kanya ni na Doña Beatriz at ng mga pinsan niya. Na para bang kasalanan pa niyang nanghinang kaning katawan niya. Kaya kahit hindi pa siya lubusang magaling, ay pinilit pa rin siyang magtrabaho kinabukasan. Maaga pa lamang ay gising na siya upang maglinis ng sala, maghanda ng almusal at maglaba ng sandamakmak na damit. Halos manginig ang kanyang katawan sa panghihina. Ngunit tiniis niya yun dahil alam niyang kapag nagpahinga siya, siguradong mapapagalitan lamang siya. At tama nga siya. Isang tanghali, habang nagpupuna siya ng malaking bintana ng sala, bigla siyang napahinto dahil sa matinding hilo. Napaupo siya saglit sa sahig habang hinihingal. Hindi pa man siya nakakahinga ng maayos ay biglang dumating si Doña Beatriz. Anong ginagawa mo? Pasensya na po. Nahilo lang po ako kaya nagpahinga po ako sandali. Nahilo? Tanong nito at nagsalubong ang mga kilay. Lumapit ko kay Isabela habang matalimang tingin sa kanya.
Ang kapal naman ng mukha mong magpahinga habang tambak ang trabaho rito. Hindi ko ho talaga sinasadya. Puro ka dahilan. Napayuko agad si Isabela. Maya-maya ay bumaba si Lanit Aza mula ng hagdan. Ano naman bang ginawa niya? Ito, nagpapaka-prinsesa. Ay, feeling yata niya bisita siya rito. Tahimik lamang si Isabela habang pilit nilalabanan ang sakit ng katawan. Ngunit hindi pa rin natapos ang lahat. Habang nagpapatuloy siya sa paglilinis ay biglang may malamig na tubig na binuhos sa kanya. Napasingap si Isabela habang nabasa ang buo ng katawan niya. Paglingon niya ay nakita niyang hawak ni Lani ang petsyel habang natatawa. Oops! Nadulas yung kamay ko eh. Ang bahagal mo kasing kumilos, Isabela. Nanlumos si Isabela habang tumutula ang tubig mula sa kanyang buhok at damit. Tumigil na nga kayo at baka lalo pang bumagal ang trabaho niyan. Sita ng Donya na para bang normal lamang ginawa ng dalawa. Tahimik namang yumuko si Isabela habang nanginginig. Hindi niya alam kung dahil sa lamig o sa sakit na nararamdaman niya. Maya-maya ay muling nagsalita si Lani. Hoy, linisin mo yung sahig ha. Baka madulas pa kami dahil sa katangahan mo. Dahan-dahang lumuhod si Isabela upang punasan ang sahig. Habang ginagawa niya yon ay hindi niya napigilang maalala ang kanyang ama. Kahit kailan ay hindi siya nito pinagbuhatan ng kamay o pinagsalitaan ng masama. Samantalang dito, pakiramdam niya ay wala siyang halaga. Kinagabihan, matapos ang lahat ng trabaho, tahimik na bumalik si Isabela sa malitang higaan sa laundry area. Pagod na pagod ang kanyang katawan niya. Masakit ang likod, braso at ulo niya. Ngunit mas masakit ang bigat na dinadala ng kanyang puso. Tahimik ang niyakap ang lumang litrato nilang magpapamilya. Iyon na lamang ang tanging bagay na nagpapalakas sa kanya. Nay, Tay, pagod na ho ako. Noon, kahit mahirap sila, pakiramdam niya ligtas siya. Minamahal siya. Ngunit ngayon, mayaman ang bahay ng kanyang tinitirhan. Pero pakiramdam niya naman, wala siyang tahanan. Miss na miss ko na ho kayo. Mahigpit niyang niyakap ang litrato habang tuloy-tuloy ang kanyang pagluha. Hindi niya na alam kung hanggang kailan niya kakayanin ang buhay na meron siya ngayon. Minsan naiisip niyang tumakas na lamang. Ngunit saan siya pupunta? Wala na siyang pamilya, wala rin siyang pera. Maya-maya ay marahang bumukas ang pinto. Pumasok sa alingkora, dalang isang baso ng gatas at tinapay. Nagulat pa to nang makitang umiiyak si Isabela. Iya, pasensya na ho. Kumain ka na muna. Hindi na nga napigilan ni Isabela ang muling maiyak. Tahimik naman siyang niyakap ni Aling Cora habang marahang hinihimas ang kanyang likod. At kahit papaano sa gabing yun, may isang taong nagparamdam kay Isabela, hindi siya lubusang nag-iisa. Lumipas ang ilang araw matapos ang gabing yun, patuloy pa rin ang buhay ni Isabela sa loob ng mansyon. Parehong gawain, parehong masasakit na salita, at parehong pagod na halos sumira na sa kanyang katawan at isip. Ngunit sa araw na yun, may isang taong darating na magpapabago sa takbo ng kanyang buhay. Maaga pa lang, abala na ang buong bahay. Nagpupunas ng mamamahaling dekorasyon ng mga kasambahay habang nagmamadaling nag-uutos si Doña Beatriz sa lahat. Bilisan ninyo, ayoko may makitang kalat si Papa. Nagkatinginan ng mga kasambahay. Bihirang-bihira lamang dumalaw sa mansyon ng ama ni Doña Beatriz na si Don Arturo Cervantes, isa sa pinakamayaman at pinakarespetadong negosyante sa bansa. Kilala to bilang istrikto, matalino at hindi madaling mapahanga. Ngunit kilala rin tong may mabuting puso. Sa likod bahay naman, tahimik nang lalabas si Isabela nang marinig niya ang mga kasambahay na nag-uusap. Darating daw si Don Arturo ngayon. Kaya pala halos mabali si Ma'am Beatriz kakautos. Tahimik lamang si Isabela habang nagkukusot ng damit. Narinig niya na noon ang pangalan ni Don Arturo mula sa kanyang ina. Ngunit hindi pa niya to kailanman nakikita ng personal. Makalipas ang ilang oras,
ay huminto ang isang mamahaling itim na sasakyan sa harap ng mansyon. Agad nagsitayuan ang lahat. Lumabas mula sa kotse ang isang matandang lalaki na may matikas sa tindig at seryosong muka. Kahit may edad na to, ay makikita pa rin ang otoridad at talino sa kanyang mga mata. Agad na sinalubong to ni na Doña Beatriz, Lanit Aza. Papa, buti po na padalaw kayo. Lolo, namiss ka ho namin. Ang tagal niyo pong hindi bumisita rito. Ngunit tila walang interes si Don Arturo sa matatamis silang salita. Habang naglalakad siya sa loob ng bahay, ay napansin niyang may isang dalagang may dalang mabigat na basket ng labada. Pawis na pawis to at halatang pagod. Nang mag-angat to ng tingin, ay sandaling natigilan si Don Arturo. May kung anong pamilyar sa mukha nito. Sino siya? Siya po si Isabela. Isabela? Magandang hapon po. Dahan-dahan namang lumapit si Isabela habang kinakabahan. Tahimik siyang yumuko at matagal siyang tinitigan ng Don bago tunog salita. Anak ka ba ni Rosa? Oho. Bakit ngayon ko lamang nalamang nandito ka? Kasi ho, Papa. Ngunit hindi na siya pinatapos ng Don. Muli itong nakapatingin kay Isabela. Napansin agad ito ang magaspang nitong kamay, simpleng damit at ang mga sugat sa daliri nito. Bakit parang kasambayang itsura mo rito? Kasi po, Lolo, nakikitiral naman siya rito eh. Tumahimik ka, Lani. Agad na tahimik si Lani dahil sa mabigat ng boses ng matanda. Saan ka ba natutulog? Sa laundry area po. Ano? Hindi na nakapagsalita si Isabela. Ngunit sapat ang nakita at narinig ng Don upang maintindihan ang sitwasyon. Maya-maya nagsalita sa alingkora na kanina pa pala tahimik. Don Arturo, siya po kasi halos gumagawa ng lahat dito sa bahay. Cora! Singit pa ni Doña Beatriz at nilakihan ng mata si Aling Cora. Kahit may sakit ho si Isabela, pinagtatrabaho pa rin nila. Natahimik ang buong paligid. Unti-unting tumigas ang mukha ng Don habang nakatingin sa kaning anak. Totoo ba yan? Papa, pinalalaki lamang nila. Dapat hindi nyo ginagawang alila si Isabela. Halos umilingaw-ngaw sa buong bahay ang malakas sa boses ng Don. Nagulat maging sina Lanit Aza. Ngayon lamang nila nakitang ganoon kagalit ang matanda. Ganyan nyo ba tratuhin ang sarili nyong kamag-anak? Papa, uli lang bata na nga lang naiwan ng kapatid mo. Ginawa niyo pang katulong? Napaluha si Isabela habang tahimik na nakayuko. Hindi niya inaasahang may taong magtatanggol sa kanya. At lalong hindi niya inaasahang manggagaling yon sa isang taong halos hindi niya kilala. Nahihiya ako sa inyo. Ang laki ng bahay na to, pero napakaliit ng mga puso ninyo. Tumahimik ang lahat at walang naglakas loob sumagot. Maya-maya lumapit si Don Arturo kay Isabela. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may isang taong tumingin sa kanya hindi bilang utusan kundi bilang pamilya. Simula ngayon, hindi ka na matutulog sa laundry area. Apo kita at wala akong apong tinuturing na katulong. Mag-impake ka ng gamit mo, Isabela. Ano ho? Sasama ka na sa akin. Papa, may problema ba, Beatrice? Hindi naman po sa ganun pero dito naman siya nakatira ng maayos. Maayos? Tinatawag mong maayos ang pagpapatulog sa apo ko sa laundry area at ginawang katulong? Hindi ako bulag, Beatrice. Napayuko na lamang si Beatrice habang bakas ang pagkainis sa muka. Samantala, hindi pa rin makapagsalita si Isabela. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Takot ba, gulat o pag-asa? Lumapit naman sa kanya si Don Arturo. Hindi mo kailangang matakot, apo. Simula ngayon ako ang bahala sa'yo. Ilang oras lamang lumipas ay tuloy nang umalis si Isabela sa mansyon ni Doña Beatriz. Tahimik lamang siyang nakaupo sa loob ng mamahaling sasakyan ni Don Arturo habang nakatingin sa labas ng bintana.
Pakiramdam niya ay parang panaginip lamang ang lahat. Kaninang umaga ay naglalabada pa siya at pinapagalitan. Ngunit ngayon kasama niya ng kanyang lolo. Napansin naman ni Don Arturo na tahimik lamang siya. Kumain ka na ba? Po? Napansin ko, mukhang kanina ka pa hindi kumakain. Sa totoo lang, ay nasanay na siyang hindi kumain agad hanggat hindi tapos ang trabaho. Kaya napabuntong hinga ang Don. Hindi ka na nila magagalaw. Kasama mo na ako. Unti-unting uminit ang pakiramdam ni Isabela. Pagdating nila sa mansyon, ay lalo siyang namangha. Mas malakit maganda to kesa sa bahay ni Doña Beatriz. Ngunit kakaibang pakiramdam doon. Mas malamig, hindi nakakasakal, tahimik at payapang paligid. Pagkababa nila ng sasakyan, ay agad silang sinulubong ng mga kasambahay. Magandang gabi po, Sir Arturo. Ihandaan niyo ang guest room sa second floor. Lo, okay lang po kahit saan. Bakit gusto mo kahit saan matutulog? Sanay naman na po ako. Isabela, apo kita at hindi ka katulong. Parang may kung anong kumurot sa puso ni Isabela. Hindi niya na malayang tumulo na pala ang luha niya. Napansin naman yun ng Don, kaya agad tong lumambot ang muka. O siya, umiiyak ka na naman. Pasensya na ho. Huwag kang magsosorry ng magsosorry. Wala kang ginawang mali. Natahimik na lamang si Isabela. Hindi siya sanay makarinig ng ganong salita. Kinabukasan, nagising si Isabela sa malambot na kama. Saglit siyang natulala habang nakatingin sa kisame. Ngayon lamang ulit siya nakatulog ng maayos matapos ang napakaraming buwan. Wala siyang narinig na sigaw, walang nag-utos sa kanya at walang nagtapo ng tubig. Dahan-dahan siyang bumangon at napansin ang mga bagong damit na nakalagay sa mesa. Maya-maya may kumatok sa pinto. Ma'am Isabela, naghihintay na po si Sir Arturo para mag-almusal. Tawag ng isang kasambahay at agad bumalik sa baba. Pero si Isabela nagulat dahil ngayon lamang siya tinawag ng ganon. Kaya agad siyang bumaba. Pagbaba niya ay nadatnan niya ang Don na naghihintay sa kanya sa dining area. Punong-puno ng pagkain ng mesa dahilan para mapahinto siya. Naalala niya tuloy ang dati lang simpleng hapagkainan sa probinsya. Oh, halika't kumain ka na. Mag-relax ka lamang dito. Apo, salamat hulo. Alam kong mahirap ang pinagdaanan mo. Pasensya ka na't hindi kita agad nahanap. Hindi niya naman po kasalanan Ay, kamukhang kamukha ka nga ng nanay mo. Ngumiti ng bahagya ang Don. Mabait din siyang bata noon. Miss na miss ko na nga po sila Alam ko, pero hindi ka na mag-isa ngayon. Maya-maya ay marahang hinawakan nito ang kamay niya at ngumiti. Pero tuloy na ngang napaluha si Isabela at sa unang pagkakataon matapos mawala ang kanyang mga magulang, naramdaman niya nga may pamilya pa pala siyang maituturing. Lumipas ang mga taon at tuloy na nga nagbago ang buhay ni Isabela sa piling ng Don. Mula sa dating payat at laging pagod na dalaga, naging mas maayos at masaya ang kanyang buhay. Pinag-aral siyang muli ng kanyang lolo at tinuruan tungkol sa pagpapatakbo ng negosyo. Araw-araw, kasama siya ni Don Arturo sa opisina. Doon niya natutunang humawak ng tao, umintindi ng negosyo at magiging matatag sa harap ng problema. Ngunit higit sa lahat, tinuruan siya ng matanda kung paano manatiling mabuting tao at gaano kalaking kayamanan. Samantalang sina Doña Beatriz, Lanit Aza ay pilit namang nagpapapansin kay Don Arturo. Madalas silang bumisita sa mansyon nito dalang mamahaling regalo at matatamis na salita. Ngunit napapansin ni Isabela na tuwing pinag-uusapan ng negosyo at mana, doon lamang nagiging malambing ang mga to. Isang gabi habang nasa hardin sina Isabela at Don Arturo, tahimik silang umiinom ng tsaa habang pinagmamasdan ang mga ilaw sa paligid. Isabela. Bakit pulo? Kapag dumating ang araw na wala ako, anong gagawin mo? Lolo naman huwag niyo pong sabihin yan. Matanda na ako, apo. Darating talaga tayo sa ganung punto. Pero gusto kong tandaan mo to. Huwag mong hahayaang baguhin ka ng pera.
Maraming taong sisira sa pagkatao mo dahil sa kasakiman. Pero alam kong hindi ka magiging katulad nila. Hindi po. Dahil kayo pong nagturo sa akin kung paano maging mabuti. Nakangiting sagot ni Isabela at niyakap ang kaning lolo. Natuwa si Don Arturo at marahang tinapik ang kaning kamay. Hindi alam ni Isabela na yun na palang isa sa mga huling seryosong pag-uusap nila. Dahil makalipas ang ilang buwan, biglang nagkasakit ang Don. Nung unay simpleng pagod lamang akala nila. Ngunit habang lumilipas ang mga linggo ay lalong humihinang matanda. Halos hindi na ito makapasok sa opisina at madalas ay nagpapahinga na lamang sa kaning silid. Hindi halos umaalis si Isabela sa tabi nito. Siya nag-aalaga rito, nagbibigay ng gamot at nagbabantay gabi-gabi. Samantalang sina Doña Beatriz ay bigla rin naging madalas ang pagbisita. Ngunit ramdam ni Isabela na hindi pagmamahal ang dahilan ng mga to, kundi ang takot na mawala ng mana. Hanggang isang gabi habang nakahiga si Don Arturo sa kama, marami itong hinawakan ng kamay ni Isabela. Apo. Lolo, gagaling pa po kayo. Huwag ka nang umiyak. Ayoko po kayong mawala. Ikaw ang pinakamabuting apo sa lahat ng nakilala ko. Kaya ipinagmamalaki kita. At makalipas lamang ilang araw, tahimik na pumanaw ang Don. Punong-puno ng mahaling bulaklak ang malaking burol ni Don Arturo. Maraming negosyante at kilalang taong dumalo upang magbigay respeto sa matanda. Ngunit sa gitna ng maraming tao, tahimik lamang na umiiyak si Isabela habang hawak ang larawan ng kaning lolo. Pakiramdam niya ay muli na naman siyang nawala ng tahanan niya. Samantala, sa kabilang bahagi ng burol ay tahimik na nag-uusap sina Doña Beatriz, Lanit Aza. Sigurado kung sa atin mapupunta ang kumpanya. Siyempre no, tayo naman ang tunay na pamilya. Malamang sa akin iiwan ni Papa ang karamihan ng ari-arian niya. Hindi naman nila napansin na narinig pala yun ni Isabela. Ngunit pinili na lamang niyang manahimik. Hindi niya kailanman naisip ang mana ng Don. Sapat na sa kanyang pagmamahal na binigay nito. Ilang araw matapos ang libing ay nagtipon ng buong pamilya sa opisina ng abogado ni Don Arturo para sa pagbabasa ng Last Will and Testament nito. Tahimik ang buong silid habang bakas ang tensyon sa mukha ng bawat isa. Ayon sa uling habilin ng Don, ang pangunahing tagapagmana ng kanyang mga negosyo, ari-arian at karamihan ng kanyang kayamanan ay si Isabela. Saad ng abogado, kaya parang tumigil ang mundo ni Doña Beatriz, Lanit Aza at lalong-lalo na si Isabela na hindi makapaniwala. Ano? Bakit? Paano nangyari yon? Imposible. Po? Hindi makapaniwala ang tanong ni Isabela. May iniwang sulat ang Don para kay Isabela. Nanginginig ang kamay ni Isabela habang binubuksan yun at doon niya nabasa ang sulat ng kaning lolo. Hindi maaari to. Wala siyang karapatan. Ito po ay legal na desisyon ni Don Arturo. Tahimik na yumakap si Isabela sa liham habang umiiyak. Sa unang pagkakataon, may naniwala sa kanya ng buong buo at kahit wala na ang Don, iniwan naman ito kay Isabela hindi lamang ang kayamanan, kundi ang tiwala at pagmamahal na habang buhay niyang iingatan. Matapos ang pagbabasa ng huling habilin ng Don, tila biglang nagbagong ihip ng hangin sa buong pamilya ni Doña Beatriz. Ang dating si Isabela na halos hindi pansinin at tratuhing parang katulong, ngayon ay siya na ang pinakamakapangyarihang tao sa pamilya. Siya nang bagong namamahal sa malalaking negosyo at ari-ari ang iniwan ni Don Arturo at dahil doon biglang nagbagong pakikitungo sa kanya ng tatlo. Isabela, iha. Tungkol pala sa mga nangyari noon. Pansensya ka na kung minsan hindi naging maayos ang trato namin sa'yo. Naiintindihan ko po. Simula noon ay madalas nang bumisita ang mga to sa mansyon. Kung dati halos hindi nila siya kausapin, ngayon ay lagi na silang nakangiti sa kanya. Ngunit alam na Isabela na hindi totoong nagbago agad ang mga to. Naroon pa rin ang dahilan. Pera, mana, kapangyarihan at hindi siya nagkamali. Lumipas ang ilang buwan at nagsimulang bumagsak ang negosyo ni Doña Beatriz. Dahil sanay ang mga to sa mariyang buhay,
nang hindi marunong magpatakbo ng negosyo, unti-unting naluging ilan nilang investments. Nabaon sila sa utang, nawala ang ilan nilang properties. At dumating ang araw na kinailangan nilang ibenta ang mansyon na minsang ipinagmalaki nila. Ma'am Isabella, nandito po si Ma'am Beatrice. Papasukin mo sila. Isabella, nawala na kami ng pera. Hindi na namin alam ang gagawin namin. Alam kong wala kaming karapatang humingi ng tulong sa'yo pagkatapos ang lahat ng ginawa namin. Maupo muna kayo. Pagputol ni Isabella. Hindi ko kayo itutulad sa ginawa niyo sa akin noon. Galit ako noon. Nasaktan din ako. Pero maraming beses akong pinili ng mga magulang ko at ni Lolo Arturo na maging mabuting tao. Kaya ayokong gamitin ng pera para manakit ng tao. Binibigyan ko kayo ng pangalawang pagkakataon. Tutulungan ko pa kayong makabangon. Ani Isabella, dahilan ng panlalaki ng mata ng tatlo. Hindi sila makapaniwala na sa kabila ng lahat ng ginawa nila, pinili pa rin silang tulungan ni Isabella. At doon nila lubos na nauunawaan kung bakit si Isabella ang pinili ng Don. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil mabuti ang puso niya. Lumipas pang mga taon at tuloy naging matagumpay si Isabella bilang pinuno ng kanilang negosyo. Mas lalo pang lumago ang kumpanya sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ngunit sa kabila ng kanyang kayaman at tagumpay, nanatili siyang mapagkumbaba. Hindi niya kinalimutan ang hirap na pinagdaanan niya noon. Madalas siyang tumulong sa mahihirap at nagbibigay ng trabaho sa mga taong nangangailangan. At higit sa lahat, iginagalang siya ng mga tao hindi dahil sa pera, kundi dahil sa kabutihan ng kanyang puso. Isang gabi habang nakatayo siya sa hardin ng mansyon ni Don Arturo, tahimik siyang tumingala sa langit. Ngumiti siya habang hawak ang lumang litrato nilang magpapamilya. Nay, Tay, Lo, maayos na po ako. Maraming salamat ho sa inyong tatlo. Mahal na mahal ko po kayo. At sa wakas, matapos ang lahat ng sakit, pagluha at pagsubok, natagpuan din ni Isabella ang buhay na matagal niyang pinangarap. Dahil napatunayan niyang ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng pera, kundi sa kabutihan ng puso at pagmamahal sa kapwa. Dito na nga po nagtatapos ang kwentong handog namin sa araw na to. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod po muling kwento. Dito lamang sa Kuya Agustin Stories. Paalam!